Kasi, ang importante ho dyan, maintindihan nyo ho yung pinadala sa inyo. Para ho, kasi, pag inunan nyo ho, ang nervyos, takot, nako, magkakaroon ho kayo mai-stress lang ho kayo niyan. Paano kayo makakabayad niyan? O paano nyo mapapatakbo yung buhay nyo ng maayos? May nagtanong sa akin, Boss Rai, ask lang po, kahit po ba 2K o 3K na nautang, nagpapadala talaga ang OLA ng totoong demand letter? Di ko pa po nababayaran OLA ko eh. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? At maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong katanungan. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Ang tanong niyo po is kung nagpapadala ba talaga yung mga OLA ng totoong demand letter kahit na 2,000 o 3,000. Okay. Kung OLA po ang pinag-uusapan, no, kung yung mga abusadong online lending apps or kung kayo ay naharas, okay, hindi ho magpapadala ng totoong demand letter yan. Kasi ho, unang-una, pagka ho naharas na kayo, no, na tinakot kayo or inabuso kayo, no, hindi ho hindi ho gagawa ng legal na hakbang yan. Dahil ho, takot yan mabaliktad. Hindi nga ho makakatungtong ng barangay ang mga yan. Hindi ho makakatungtong ng police station. No? Hindi nga ho makakatok, no? Hindi makapunta sa bahay po ninyo, makakatok sa pinto ninyo. At lalong hindi ho pupunta sa korte ang mga yan. No? Dahil nga ho, sila yung unang ng abuso. No? Pakakatandaan niyo po, pagka kayo ho hinaras, no? Tapos ang mga style ng paniningil is hindi makatao, no, or nilabag yung 5 batas or memorandum ng ating gobyerno, definitely yan, hindi yan magpapadala ng totoong demand letter. Magpapadala yan demand letter panakot. Ang nakalagay doon sa demand letter nila kung ano-anong batas. Puro harassment. Di ba? Hindi yun nila magagawa. Tatapatin ko kayo. Pero meron po, no, na mga legitimate talaga na mga online lending apps din naman. Okay? At mayroon din hong mga online lending platforms na web-based na legitimate din, no? Kasi ho yan, regardless ho ang halaga, no? Wala ho yung hindi usapin ho dito yung kung magkano yung nahiram para mapadalan ho kayo ng demand letter. Okay? Kahit po yan sabihin nyo 500 pesos, no? Kasi ang nasa small claims po is 1 million pababa eh. So, kahit sabihin nyo nga ho piso eh. Kung talagang hahabulin kayo nung lending or yung nahiraman po ninyo, pwede ho silang magpadala ng demand letter. Okay po? Ang importante lang naman po kasi sa demand letter is, ito ho ang pakakatandaan nyo, kagaya na sinabi ko sa inyo kahapon, no? Kailangan po nakalagay po doon is yung kanino padadala, yung contact details or address ng padadalan, sino yung nagpapadala, address at contact details ng nagpapadala. Okay? Yung body of letter, pwede ho yan yung a brief history nung account, no? Gaya nung kailan na-disburse, magkano na-disburse, tapos magkano na yung naka-due, kano na yung penalty, tapos pwede rin nilang ilagay ano na yung mga hakbang na nagawa nila para kayo masingil, no? And pwede rin ilagay doon yung mga payment options na po pwede nyo gawin, no? At ang importante ho doon is idinidemand na ho nila yung bayad nyo, no? Sinisingil na ho talaga kayo on a specific number of days. Pwede ho yan 7, 15 days, 30, depende ho doon sa magpapadala sa inyo o dun sa nahiraman po ninyo. Okay? Ngayon po, kailangan yan sa dulo may pirma. Okay? Kung yan ho, tao sa tao, no? Yung pwede ho yan yung nagpautang sa inyo ang pumirma. Okay? Kung yan naman po yung kumpanya, pwede ho yan yung mga heads po nila, yung mga department heads, mga managers, no? Pwede ho yun. Pero mas solid yan kung abogado ang pumirma. Okay? Ngayon, pag nakatanggap kayo ng demand letter, wag ho kayong mataranta at matakot. No? Wag niyo panervyusin ang sarili po ninyo. No? Actually,
binibigyan ho kayo ng pagkakataon nung nahiraman po ninyo na mabayaran yung nahiram niyo po sa kanila. No? Pero when in doubt, no, dun may doubt kayo dun sa demand letter, ano ho, kumonsulta ho kayo sa abogado. Okay? Ngayon ho, sabihin nyo, baka mamaya sabihin nyo, wala naman akong extra pera para makapag-konsulta sa abogado. Okay. Given ho yung fact na yon, baka dun sa pinagtatrabahuan nyo, baka meron kayong corporate lawyer. Pwede ho kayong manghingi ng opinion. Okay? Isa ho yun. Okay? Pwede ho kayo pumunta sa mga notary public, manghihingi lang kamo kayo ng opinion. Kasi kulang kayo sa budget, pinadala kayo ng ganito. Baka pwede kayo makiusap. Okay? Or, dun ho kayo pumunta sa PAW, tutulong ho man sila sa inyo. Okay po? Kasi, ang importante ho dyan, maintindihan nyo ho yung pinadala sa inyo. Para ho, kasi, pag inunan nyo ho, ang nervyos, takot, nako, magkakaroon ho kayo may stress lang ho kayo niyan. Paano kayo makakabayad niyan? O paano nyo mapapatakbo yung buhay nyo ng maayos? Kung ninervyosin kayo na Kasi, base ho, dito sa tanong po ninyo, no? Kayo ho parang ninenervyos na kasi nga ho hindi niyo pa nababayaran yung OLA ninyo. Okay? Naintindihan ko ho. O sige, 2K, 3K. Hindi ho naman talaga ganun kalakihan. Kaya lang ho kasi itong mga abusadong online lending apps na to, napakalaki po ng ibinawas dyan. Definitely yan. At napakalaki po ng ikinargang interest dyan. No? So mababaon talaga kayo. Ngayon, siguro medyo may katagalan na. No? Kaya siguro nagpadala na. Bagay, hindi rin no? Kasi, malampas ka nga lang nga pala ng isang araw dito, nagpapadala na ng demand letter itong mga bugok na to Di ba? Kasi tingnan nyo ho, ang demand letter ho kasi pinadadala yan, no? Sa huling parte po ng collection process. No, kumbaga gagawin muna nila yung lahat ng bagay or nasa collection flow nila. No? Bago dumating doon sa punto na magpadala ng demand letter. Samantalang itong mga abusadong online lending apps na to, kinabukasan ng due date mo ngayon, kinabukasan, padadalang ka na ng demand letter niyan. O di ba? Nawawalan ho ng say-say yung demand letter Di ba? Kaya ho, kaya ho ako, sa totoo lang, kaya ho isa yan sa dahilan ng kinaiinis ko dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Kasi, nawawalan ho ng essence or nawawalan ng halaga yung pinaghirapan pong proseso sa paniningil. No? Kasi natatypecast nga ho kami. Akala ho ng mga nakahiram o yung mga kliyente, pare-parehas ng pamamaraan ng paniningil kagaya no sa mga abusadong online lending apps. Hindi ho. No? Actually, ako, tingnan niyo ho, ako pumupunta ng bahay. Kumakatok, ako, usap ako ng harapan. Yan bang mga abusadong online lending apps collector kuno na yan magagawa yun? Hindi. Duwag yung mga yan Tsaka yung mga yan scripted, kaya hindi pupunta sa bahay niyo yung mga yan. Kasi pag nawala sa script yan, anong gagawin sa inyo? Ngangangahan lang kayo. Ha? Di ba? Di nyo napansin pag yung may tinanong kayo na wala ho sa script nila. Ano gagawin? Magmumura na lang bigla, magagalit na lang bigla, di ba? Walang utak yung mga yan Kasi wala hong training. Di ko malaman kung saan dinampot yung mga yan. Maupo ka dyan. Tumawag ka. Ganun lang. Samantalang ako, nag-uumpisa ako, bago ako i-deploy sa sa area, mandami pang tinuro sa akin. Diba? Sa mga yan, ako po, di ko malaman kung saan dinampot, pinaupo sa upuan, binigyan ng computer, tsaka telepono, ayan, tumawag ka. Ano nangyayari? Di ba nga? So, dun sa wag ho kayong matakot sa mga demand letter kasi pagkakataon niyo ho yan na na mabayaran. Actually binibigyan pa ho kayo. Kaya lang huli na ho yun kasi demand letter Di ba? Kasi ang demand letter ginagamit ho yan para mapunan yung requirements sa pagsasampa po ng kasong small claims sa small claims court. Kasi requirement ho yung demand letter Kaya nga, hulin dapat yan pinadadala
Yan ang kahuli-hulihang ginagamit sa collection effort, demand letter. O, napakarami naman po pwede munang gawin O, pumunta sa bahay, makipag-usap, makipag-negotiate, di ba? Marami O, pwede mag-offer ng payment options. Napakarami pamamaraan. Hindi yung unang araw pa lang ng pagkakapass due, papadala na kagad ng demand letter. O, di ho ba? So, ganun ang wag ho kayong matakot. Ang bagkuso, kunin niyo yung opportunity na yun para mabayaran niyo ho yung nahiram po ninyo. Pag naka-receive kayo, di checkin niyo yung legitimacy muna. O, pagka nalaman niyo na legitimate, o di kontakin niyo ho yung nahiraman po ninyo. Di po ba? Sabihin niyo yung totoo kung ano nangyari sa inyo. Kung meron ho ba silang mga payment options. Definitely meron yan. Diba? Wala hong lending, financing, or bangko na legitimate na walang payment option. Meron yan. No? Hindi po pwedeng wala. Ito lang naman mga abusadong online lending apps na to, walang payment option Oh. Alam lang yan, extension, prolongation, anak ng kamote. Kung gusto ng kliyente, kung sila mismo ang nag-initiate ng extension, prolongation, walang problema yun. Tsaka dapat naintindihan nila. No, hindi nila alam yung extension tsaka prolongation. Ang akala tuloy ng mga kliyente na ibabawas dun sa sa nahiram nila. Hindi pala. Di ba? Kung gusto niyo maintindihan yung extension tsaka prolongation, meron akong previous video diyan. Panoorin niyo po, no, para maintindihan niyo yung kalokohan nitong mga online lending apps na extension tsaka prolongation. No, ginagawa din naman ng ibang mga lending 'yan. No, pero alam ho ng mga kliyente kung ano yung extension tsaka prolongation. Kayo hindi nyo ini-explain Bara-bara kayo Tsaka pagka sinabi ng kliyenteng papartial ako, gano'ng gagawin nyo? Sa extension nyo papasok. Di ba? Kaya nga nagpapartial yung tao para maibawas dun sa sa kanyang nahiram Kaya lang talagang mape-penalty nga lang talaga siya kasi nga partial Kasi considered yun, past due yun, pag hindi nabuo yung amortization Pero panoorin nyo yung nakaraang kong video, no? Para mas maintindihan po ninyo, no? Tapos, ang gawin nyo, pag-ipunan nyo na lang po, no? Huwag ho nyo i-stressin yung sarili ninyo, no? Kasi, pag in-stress nyo yung sarili nyo, paano ho kayo makakapag-concentrate dun sa daily, routine nyo? Di ba? Hindi kayo makakapagtrabaho ng maayos. Di ba? Huwag nyo hindi ko sinabing huwag nyo bayaran. Huwag nyo intindihin na wag kayong magpaka-stress. No? Gawin nyo lahat ng paraan para hindi kayo kasi pagka nagkaroon kayo ng anxiety at depression, napakabigat niyan. Habang buhay nyo dadalhin yan yan gusto ng mga abusadong online lending apps, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo first day pa lang ng pagkakapass due ninyo, papadala ng demand letter. Bakit? Para hasing kayo. Iharas kayo tatakutin kayo ng tatakutin. Paano kayo makakabayad ngayon, di ba? Yan yung mga hindi naiisip ng mga abusadong agent kuno ng mga online lending apps Di ba? Sa tingin nyo, paano makakapayad yung kliyente nyo kung ito-torture nyo yung isip? Di ba? Puro kayo kabugukan kagaya yung sinabi ko kanina, pag-ipunan nyo po't bayaran. Tapos pagka nabayaran nyo na huwag nyo na sila tangkilikin muli. No? Maghagila po kayo ng ng mga lending, financing at bangko na na makakapag-provide po doon sa pangangailangan po. Huwag po kayo mag-ano diyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Ando na tayo, ang bilis nila magpahiram. Di ang bilis din sumakit ng ulo nyo. Di ba? Hindi yun niya sinusunod yung 5 batas or memorandum na inilabas po ng ng ating gobyerno. Di ba? Kasi importante ho yun na masunod. Kaya kasi pamantayan yun Di ba? Lahat ho lahat ho kailangan sa atin, meron tayong panuntunan sinusunod. Kasi pag wala ho tayong batas na sinunod, wala ho, magkakagulo ho tayo. Di ba? Wala tayong sinusunod Kumbaga, wala tayong sinusundan linya di kung saan tayo napupunta. Di ba? Yan ang nangyayari ho dyan sa mga bugok na online lending apps na yan. No? Basta ho, when in doubt, dun sa demand letter, magtanong sa abogado, tapos pag sinabing legitimate,
Magipag-coordinate po kayo, no, dun sa nahiraman po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.